Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ayon nga sa mga sabi-sabi, mas malaki ang tsansa na tamaan ka ng kidlat kaysa sa manalo sa loto. Naniniwala ka ba sa kasabihan na ito? Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang lalaki na nanalo sa loto ng 14 na beses sa loob ng 30 taon? Mukhang imposible, ano? Pero totoo ang kwento na ito. At yan nga ang ating tatalakayin. Ang kwentong swerteng-swerteng lalaking nanalo sa loto na si Stefan Mandel. 91 years old na ngayon ang Romanian-Australian economist at mathematician na si Stefan Mandel. Pinanganak si Stefan sa Romania at dito na nagkaroon ng sarili niyang pamilya. Ang kwento nga ni Stefan ay nagsimula ng taong 1960s. Siya ay nagtatrabaho noon bilang isang accountant at pinagkakasya niya ang 5,000 pesos niyang sahod para buhayin ang kanyang pamilya. Sinubukan nga ni Stefan na maghanap ng trabaho ng mas malaki ang sahod subalit siya ay bigo. Ang Romania kasi noon ay komunistang bansa pa. Halos hindi na nga makakain ang pamilya ni Stefan kaya agad siyang nag-isip ng paraan para kumita ng napakaraming pera. Subalit pumasok sa isip ni Stefan na gumawa nga ng illegal na mga gawain. Ngunit sa kanyang puso hindi niya kayang gumawa ng mali. Kaya naman nakaisip si Stefan ng solusyon sa kanyang problema na siya lamang ang makakagawa, ang tumaya at manalo sa loto. Para nga sa iba, kahibangan na manalo sa loto. Madami ang dapat i-consider na factors tulad kung ilan ang bibilihin mong ticket, dami nga ng combination ticket na pwedeng manalong numero. Ngunit para kay Stefan, ang sagot lamang para manalo sa loto ay math. At napakagaling niya nga sa math kaya maging madali sa kanya na humanap ng solusyon para manalo sa loto. Lalo na at halos buong buhay ni Stefan ay nag-a-analyze siya ng mga numero sa papel at gumagawa nga siya ng algorithm. Ang algorithm nga ay proseso o mga panuntunan na dapat sundin sa kalkulasyon o iba pang operasyon sa paglutas ng problema na gawa ng computer. Mula noon, bawat minuto nga ay ginugol na ni Stefan para ma-perfect ang kanyang formula para manalo sa loto. At makalipas lamang ang ilang taon, nabuo nga ni Stefan ang formula na tinatawag niyang combinatorial condensation o isang number-picking algorithm. Hindi ibinulgar ni Stefan kung paano nga ba gumagana ang kanyang formula. Pero ayon kay Stefan, sa lotto game na may 6 na numero, kaya niyang mapredict o mahulaan ng tama ang 5 mula sa 6 na numero. Ibig sabihin, kung sa una ang posibilidad na manalo ni Stefan ay 1 from several million, pero dahil nga sa kanyang formula na ginawa, maaari na siyang manalo ng 1 from several thousand. Mas malaki na ang tsansa ni Stefan na manalo ng loto dahil sa nagawa niyang formula. At para nga makakalap si Stefan ng pondo na kinakailangan para tayaan ang napakaraming ticket, hiningi niya ang tulong ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan at mga kapitbahay. Marami ngang nakuha si Stefan na mananaya na handang isugal ang kanilang pera sa formula na ginawa ng Math Genius. At kung bibili sila ng napakaraming ticket, mas magiging malaki ang tsansa na manalo sila ng napakalaking halaga sa loto. At sa unang ngang pagkakataon na ginamit ni Stefan ang kanyang algorithm, nanalo siya ng 1 million pesos. At kung susumahin ang halaga nito ng panahon na iyon, ito ay napakalaking halaga. Matapos ngang bayaran ni Stefan ang mga nagpondo sa kanya ng ticket, ang natira na laman sa kanyang panalo ay 208,000 pesos. Ang pera nga na ito ay sapat na para umalis sila ng Romania at manirahan sa ibang bansa. Taong 1960s nang inilipat ni Stefan ang kanyang pamilya sa Australia kung saan mas maluwag ang pamumuhay. Sa Australia, inaral pa ring maigi ni Stefan ang kanyang ginagawang algorithm. At makalipas nga ang ilang taon sa Australia, naging Australian citizen na si Stefan at ang kanyang pamilya. Mula noon, entitled na siya sa lahat ng Commonwealth resources. Ibig sabihin nun, pwede nang tumaya si Stefan sa UK lottery system na di hamak mas madali ang sistema
kaysa sa Romanian lottery system na kanyang nahack noon. Kaya naman itinuon ni Stefan ang lahat ng kanyang oras para pag-aralan ang UK lottery system. At matapos nga ang kanyang masusing pag-aaral, na-realize ni Stefan na para manalo sa loto ng UK, kailangan niyang bilhin ang lahat ng loto combinations. At sa pangalawang step, kailangan ni Stefan na maghanap ng loto kung saan ang jackpot price ay 3 beses o higit pa sa halaga ng binili niyang ticket na mayroon ang lahat ng posibleng kombinasyon. Importante nga ang step na ito dahil kapag hindi ito sinunod, maaari siyang hindi na manalo o maubos ang kanyang pera na itinaya. At sa pangatlong step, kailangan ni Stefan na makalikom ng pera para bilhin ang bawat combination. Kinailangan nga ni Stefan na paniwalain ang mga tao na ang kanyang algorithm ay gagana para manalo sa loto at para maging investors nga ang mga tao na kanyang kakausapin. Sinabi ni Stefan sa mga tao at kanyang investors na kailangan nilang bumili ng mas maraming ticket sa abot ng kanilang makakaya at pagkatapos ay ibibigay nila kay Stefan ang mga ticket na ito. Nangako naman si Stefan sa kanyang mga investors na ibabahagi niya ang mapapalinulan nila ng pantay-pantay. At ang idea nga na ito ni Stefan ay naging popular at may halos 100 katao ang naniwala sa kanya. Ang fourth step naman ni Stefan ay ang magprint ng milyong-milyong ticket. Nang panahon na iyon, ikaw ang magpiprint ng ticket ng iyong loto at kahit ilan pa ang iyong gustuhin. Pero sa ngayon, ang mga lotto ticket nga ay pwede na lang makabili ng ilang peraso ng ilang tao sa bawat convenience store o iba pang tindahan. Sa mga piniprint nga na ticket ni Stefan noon, sinigurado niyang laman ito ng mga winning combination. At dahil nga sa ginawa na ito ni Stefan, hindi lamang jackpot prize ang kanyang nakukuha kundi ang second at third prize. At tulad nga ng lote natin dito sa Pilipinas, mag-uwi ka pa din ng panalo kahit 4 o 5 numero lamang ang nakuha mo sa winning combination. At kahit nga 3 numero lamang ang iyong makuha bilang panalo, ito nga ay baliktaya sa loto. At sa pang-5 step naman, kailangan ni Stefan na i-deliver niya ang milyong-milyon ticket sa mga official dealers. Wala ngang magagawa ang mga dealers kung milyong-milyon ticket ang dinadala sa kanila ni Stefan. At dahil nga kahit medyo nakakabaliw ang idea na ito ni Stefan, legal ang kanyang ginagawa ng panahon na iyon. Dinadala niya nga ang mga piniprint ng ticket para nga i-verify ang kanyang magiging taya. Hindi naman inakala ng mga opisyal ng loto na may taong matapang na ipiprint ang ganon kadaming ticket tulad ng ginawa ni Stefan. At sa huli at ang pang-6 na step, kailangan ni Stefan na i-claim ang kanyang napanalunan na pera. Ang step 2 nga ang pinaka-importante kay Stefan dahil kapag maliit lamang ang jackpot prize kung saan tumataya si Stefan, posible siyang malugi. At bukod nga sa pagbabayad sa kanyang mga investors, may iba pang ginastos si Stefan tulad ng pagpiprint ng ticket at logistics expense. Maganda at simple lamang ang plano ni Stefan. Pero alam niya na para gumana ang kanyang plano, kailangan niyang pagtrabahuhan ito. At sa paglipas nga ng taon, gumana naman ang plano ni Stefan. Hindi nagtagal, nakabuo na nga din si Stefan ng tinatawag niyang Lotto Syndicate o yung grupo ng daan-daang investors na naniniwala sa kanyang kakayahan at handang pondohan ang pagtaya niya sa loto. At taong 1980s nga na naging sikat ang computer at printer. Wala namang naging problema para kay Stefan ang bagong teknolohiya na ito para ituloy ang kanyang sinimulan. Bumili si Stefan ng napakaraming computer at mas maraming printer. Pirinogram na din ni Stefan ang kanyang mga computer sa algorithm na ipiprint ang mga winning lotto combinations. At dahil nga sa mga computer at printers, naging mas madali nga ang pagpiprint ni Stefan ng mga ticket dahil hindi na niya kailangang umalis pa ng bahay. Sa loob nga ng 1 dekada, nanalo sa loto si Stefan at ang kanyang Lotto Syndicate ng 12 beses sa Australia at UK. Hindi nagtagal, napansin naman ng mga otoridad ang ginagawa ni Stephen. Bagamat legal ang paraan niya para manalo ng limpak-limpak ng pera mula sa loto, hindi maiwasan ng mga otoridad na mabother o mag-alala
na kaya ng isang tao na gawin ang lahat ng ito. Kaya naman 2 beses na binago ang batas ng loto sa Australia. Pinagbabawal na ang pagpiprint ng loto ticket sa sarili nilang bahay. At pwede na lamang mabili ang ticket sa mga lehitimong tindahan o outlets. Binana din ng loto ang pagbili ng bulto-bultong ticket tulad ng ginagawa ni Stefan. Kaya naman nag-isip na si Stefan ng ibang paraan para tuloy-tuloy ang kanilang pagkapanalo. At dahil dito, nabali nga ang kanyang atensyon sa bansa sa kanluran. Sa isip-isip kasi ni Stefan, gusto na niyang tumatak ang kanyang pangalan sa kasaysayan at para nga mangyari iyon, dapat makapag-jackpot si Stefan ng malaking pera. At taong 1992 nang nalaman nga ni Stefan na ang jackpot prize sa Virginia Lotto sa Amerika ay umabot na sa 1.5 billion pesos. Pero sa kalkulasyon ni Stefan, ang halaga ng tiket na kailangan niyang bilhin ay 394 million pesos lamang. Tila ba ito ang kanyang magiging puhunan para manalo siya ng limpak-limpak na salapi sa loto? Ibig sabihin lamang nito, tutubo si Stefan ng 1.10 billion pesos. At sa kanyang isip, yun na nga ang eksaktong kailangan niya ng oras na iyon. Nang panahon na ito, nagtayo na si Stefan ng opisyal na kumpanya para sa kanyang Lotto Syndicate at tinawag niya itong Pacific Financial Resources. Bukod doon, nagtayo na din siya ng trust na pinangalanan niyang International Lotto Fund. At muli ngang naghanap si Stefan ng mga taong papayag sa kanyang idea at mag-e-invest sa kanya. At kalaunan nga ang mga investors ni Stefan ay nadagdagan ng 2,500 at ang bawat nga isa sa kanila ay nagbibigay ng 169,000 pesos bilang investment nga sa pagbili ng mga lotto ticket. Ginagastos nga ni Stefan ang lahat ng perang ipinagkakatiwala sa kanya para mag-print ng mga winning lotto tickets sa Sydney. Hanggang sa nagpagawa nga si Stefan ng isang headquarters sa isang bodega sa Melbourne na may full-time na staff na 16 na mga katao. Tinuruan ni Stefan ang 16 na tao na mag-print ng 7 milyong ticket sa loob lamang ng 3 buwan ayon nga sa kanyang algorithm na ginawa. At ang mga na-print nga na ticket ay ipinadadala lahat sa Amerika. Nag-hire din si Stefan ng mga courier na siyang bumibili ng mga ticket base sa mga numero na ipinapadala niya mula sa Australia. Bagamat nagiging short na sa oras ang mga courier na kanyang kinuha para mabili ang lahat ng ticket, pero hindi iyon ang naging napakalaking problema ni Stefan. Sapagkat kinabahan siya nang nalaman niyang isa sa mga tindahan na binibilhan nila ng mga ticket ng kanyang courier ay nagkaroon ng problema at biglang nagsara. Kaya naman ang kainailangan ni Stephen na 7.1 million pesos na lotto tickets ay nakapag-produce na lamang sila ng 5.5 million tickets. Wala namang nagawa ang lalaki dahil malayo siya sa Amerika at hindi niya na ito magagawan pa ng paraan. At ang tanging ang hiling lamang ni Stephen na sana ay walang manalong winning combination mula sa mga hindi nabiling 1.6 million na ticket. At February 15, 1992, nang dumating na nga ang pinakahihintay na araw ni Stefan. Ipinalabas ng live sa TV ang pagdraw ng winning combination sa America Lottery. Sabay-sabay nga na kinabahan si Stefan at ang kanyang Lotto Syndicate habang iniisa-isa nila ang milyong-milyon ticket para hanapin ang ticket na nananalo ng jackpot prize. At makalipas nga ang ilang oras na paghahanap sa mga ticket, ay nakita na nga nila ang winning lotto ticket. Tagumpay sina Stefan dahil napanalunan nila ang jackpot prize. At hindi lamang yon, dahil ang kanyang grupo ang nanalo din ng second at third highest jackpot, pati ang ibang minor prizes. Sa kabuuan nga, ang napanalunan ni Stefan at ng kanyang Lotto Syndicate na mga kasamahan ay umabot ng 1.6 billion pesos. Kung susumahin, ito nga ay napakalaking halaga ng panahon na iyon. Naging headline nga sa mga balita ang pagkapanalo ni Stefan tulad ng kanyang kagustuhan. Ang pangarap nga niya na maging kilala dahil sa kakaibang paraan ay natupad. Ngunit may mga hindi magandang nangyari matapos ang pagkapanalo ng lalaki. Bagamat naging milyonaryo si Stefan,
ang kanyang mga investors ay nakatanggap lamang ng maliit na pera. Hindi naman nila makasuhan si Stefan dahil ginawa naman ng lalaki ang kanyang obligasyon sa mga investors. Dahil para nga sa iba, mas malaki pa dapat ang kanilang matanggap dahil nga nanalo si Stefan ng napakadaming pera. At dahil nga sa pagkapanalo ng lalaki, binago na ng otoridad ng Amerika ang kanilang batas sa loto para wala nang gumaya sa ginawa ni Stefan. Kaya nga kung titingnan ang kasaysayan, si Stefan lamang ang bumili ng milyong-milyon tiket at nanalo din ng milyon-milyon sa loto. Sinubukan din kasuhan si Stefan dahil sa kanyang paghahak sa loto noon. Kalaunan nga nagpatong-patong na ang mga kasong kinahirap ni Stefan. At dahil nga sa 4 na taong legal battle, unti-unting naubos ang kanyang perang napanalunan sa loto. At taong 1995 nang nag-file na nga ng bankruptcy si Stefan. Subalit wala nga sa kanyang bokabularyo ang salitang pagsuko. Dahil ng taong 2004, sinubukan naman niyang ihak ang loto sa Israel pero siya ay nakulong ng 20 months dahil dito. At matapos ngang makalaya ng taong 2006, namuhay na lamang ng simple si Stefan sa isang isla sa Vanuatu. At ngayon nga pinaniniwalaan siya ay 91 years old. Kung ikaw ang tatanungin, kapag nalaman mo nga na kaya mong ihak o alam mo ang formula para manalo ng limpak-limpak na pera sa loto, isi-share mo ba sa ibang tao ang idea na ito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!